Kaibigan, na-experience mo na ba bumili ng DIY furniture? Tulad ng cabinet o lamesa sa Shopee o kaya sa IKEA. Tapos pagdating nung box sa bahay, bubuksan natin at makikita yung sangkatutak na kahoy at tornilyo. Pati na yung manual. Pero dahil feeling natin magaling tayo at logical naman ang itsura ng mga parts, ano ang madalas nating ginagawa? Itinatapon natin yung manual o isinasantabi natin, hindi natin binabasa. Sinasabi natin sa sarili natin, kaya ko to, madali lang to, basic lang i-assemble ito. So, gagamitin natin yung sarili nating diskarte at talino para buuin yung furniture. Tama ba? Pero after 2 hours ng pagpapawis, nagtataka ka bakit may sobrang 3 tornilyo, baliktad ang kabit ng pinto, at pagtayo ng lamesa, umuuga. At ang pinakamasaklap na consequence nito, kapag pinatungan mo na ng mabigat na gamit dahil mali ang pagkakabuo at hindi sumunod sa design ng gumawa, biglang bibigay yung lamesa, babagsak, at masisira ang mga nakapatong dito. Alam mo, ganyan din ang nangyayari sa atin. Gusto nating buuin ang buhay natin gamit ang sarili nating talino. At ini-snub natin ng Bible, na manual ng ating Creator. Dahil feeling natin, mas alam natin ang tama para sa atin. We rely so much on our own intellect to assemble our careers, our relationships, and our decisions. Kaya nga, huwag tayong magtaka kung bakit minsan umuuga ang pundasyon ng pamilya natin o biglang bumabagsak ang mga plano natin kapag dumaan na ang mabibigat na pagsubok. Kasi itinayo natin ang ating buhay sa sarili nating pamamaraan at hindi sa pamamaraan ng Diyos. Kaya nga dito sa pangatlong topic ng ating series na Modern Idols ay pag-uusapan natin ng isang idol na napaka-subtle lang at madalas nating ipagmalaki. Ano yun? Yung ating intellect. Kaya nga, ang title ng message natin ngayon ay The Idol of Intellect. Ano ba itong Idol of Intellect? Ang Idol of Intellect ay yung maling assumption natin na kailangan munang maging logical o magkaroon ng sense ang mga sinasabi ng Diyos sa atin bago tayo sumunod. Ito yung pride na hindi halata sa ating puso. At yung logic na yon, yun ang nakaupo sa ating puso. Dinedemand natin na kailangan munang pumasa ang mga plano at utos ng Diyos sa standard ng ating human reasoning. Kapag hindi natin magets, hindi tayo maniniwala. Ginagawa nating Diyos ang sarili nating kaisipan. Paano? Tuwing nagre-require tayo na kailangan maintindihan muna natin ang lahat ng sinabi ng Diyos bago tayo sumunod. Halimbawa, sa James 4, sa chapter 4, na dapat nating sabihin kung loloobin ng Panginoon doon sa ating mga plano. Kaya lang, minsan, inisip natin, ito yung trending ngayon eh. Dito mabilis kumita ng pera. Ito ang logical na step sa career ko base sa market data. Sigurado na ito dahil pinag-aralan ko namang mabuti. Hindi masamang mag-aral, kaibigan. Hindi masamang mag-research. Pero kung ito na ang nagiging basehan mo ng katiyakan ng iyong buhay, ako po, mali. Kapag ang ating data, kapag ang ating analytics at trends ay naging Diyos-Diyosan na natin, nagtitiwala tayo sa logic ng mundo. At nakakalimutang isangguni sa Diyos kung yun ba talaga ang kanyang plano para sa atin. Nako, nagpapakita yun ng kawalan, ng tiwala na mas mataas at iba sa ating kaisipan ang Diyos. Kaya kaibigan, alalahanin mo ito, ang human reasoning ay instrumento na binigay ng Diyos. Pero, hindi ito dapat maging master ng ating pananampalataya. Kapag ang logic ay naging mas mataas na sa salita ng Diyos, ay doon na pumapasok ang idol of intellect. Kaya tapusin mo ang mensahe na ito, kaibigan. Ito yung magbubukas ng pinto sa mas malalim at matibay na pagtitiwala mo sa Diyos. Isang Diyos na perpekto ang karunungan at walang hanggan ng pagmamahal sa iyo. Magandang araw mga kawotji. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So, para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay
i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. Okay, balik tayo sa topic. So, paano ba natin may iwasan na gawing Diyos-Diyosan ang katalinuhan? Una, acknowledge the limits of logic. Pangalawa, embrace the foolishness of the cross. Of course, alam naman natin hindi foolishness ang cross. And then pangatlo, submit your mind to Christ. So pag-usapan natin ang una. Acknowledge the limits of logic. Kailangan nating aminin at kilalanin na may limitasyon lang ang ating katalinuhan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 19 to 20, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatista sa kapanahunang ito? Alam mo, ipinapakita ng Diyos na ang karunungan na sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Sa kultura ng mga taga-Korinto noon, sikat na sikat yung mga sophist o yung mga mahuhusay makipagdebate. Ang taas ng tingin nila sa sarili nila dahil sa kanilang human philosophy at intellect. Pero, hinahamon sila ni Pablo, nasaan na ang mga matatalino? Saan ba kayo dinala ng inyong sariling logic? Wala. Hindi kayo dinala nito palapit sa Diyos. Napalayo pa nga kayo. Kaya nga, ang human logic o ang talino ng tao, kahit gaano pa ito kagaling o katalas, ay may hangganan ito. Ito ay fallen o makasalanan at fundamentally incapable o walang kakayahang maabot ang Diyos kung sariling gawa lang. Kapatid, listen to me. To acknowledge the limits of logic is not anti-intellectualism. Hindi sinasabi ni Lord na huwag ka na lang mag-aral o maging mangmang ka na lang kasi godly yan eh. Hindi. Ang pag-amin sa limitasyon ng ating isip ay ang unang hakbang ng tunay na pagpapakumbaba na nagbubukas ng pinto para sa divine wisdom. Kung punong-puno ka na ng sarili mong karunungan, wala nang room para magbigay ang Diyos sa'yo ng divine wisdom. Kasi yan na yung priority mo, yan ang ina-acknowledge mo, at ang wisdom ng Diyos ay baliwala sa'yo. Ano ba itsura nitong divine wisdom na ito sa totoong buhay? Isipin mo na lang, kapag may hinaharap kang matinding krisis sa negosyo, o kaya sa trabaho, o kaya sa pinapatakbo mong ministry, tapos tinignan mo ang mga Excel sheet mo, binilang mo ang budget, o kaya na-overwhelm ka sa dami ng taong kailangan mong i-handle at i-disciple. Then, sabi ng human logic mo, at yung calculator mo sabi, hindi mo kaya. Imposible na ito. Isara mo na yung project, tigilan mo na yung negosyo, o bitawan mo na yung grupo mo kasi ubos na yung oras at resources mo. Logical naman, di ba? Kasi nandun sa Excel mo. Nasa tama ka base sa numbers at sa nakikita ng mata mo. At kung tatanungin mo ang mga eksperto ng mundong ito, sasabihin din nila sa'yo, sumuko ka na. Yan ang pinakamatalino mong susunod na hakbang. Pero kapag nag-pause ka, lumuhod ka, at sinabi mong, Lord, hanggang dito lang po ang kaya ng isip ko. Ubos na po ang diskarte na alam ko. Sinusuko ko na po ang pag-iisip ko sa inyo. Alam mo, doon papasok ang divine wisdom. Anong mangyayari? Kasi nakita ng Diyos na nagpapakumbaba ka at kailangan mo yung wisdom niya. Maaaring sabihin sa'yo ng Holy Spirit na ang future mo ay hindi nakadepende sa Excel file mo, hindi nakadepende sa galing mong mag-compute, kundi ang security mo, ang future mo ay nakadepende sa walang hanggang supply ng langit. Kaya sa halip na sumuko o mag-give up, bibigyan ka niya ng peace para magpatuloy. At magugulat ka na lang habang patuloy kang sumusunod at nagiging faithful,
may biglang kakatok na tamang tao. Minsan hindi mo kilala. Naalala ko noon, nagsisimula pa lang kami sa aming maliit na business ay wala talaga kaming pambili ng makina kasi ang mahal. Ang problema ay may mga order na kami. Ang tendency ay ma-stress, kakaisip, pero pinaalala sa akin ng Diyos na ibibigay niya ang aking pangangailangan. And then sabi ko, Lord, hindi ko alam, pero ikaw alam mo kung paano mo ibibigay ang aming pangangailangan. So magtitiwala po ako doon. Maya-maya may tumatawag sa akin. Di ko naman siya kilala, pero sabi niya, ituturo ko sa iyo ang bilihan ng murang machine. What? Grabe! Alam niya yung kailangan ko. Itinuro niya ako sa isang junk shop tapos nakita ko ang daming machine na kailangan ko. Yung mismong mga kailangan ko machine nandun. At nabili ko ito ng mura lang. Then may tumawag sa akin na hindi ko naman ka-close. Pero sabi niya, punta ka dito, merong bidding ng mga printer. Tapos pumunta kami. Totoo nga. Kasi sobrang mura at pale-paleta ang dami ng printer. At hindi nga maniniwala kung magkano lang namin yung nabili. Na-realize ko, kahit hindi ko makompute kung paano namin isa-serve ang kailangan ng customer, ay kaya namang gumawa ng paraan ng Diyos sa paraang hindi ko inaasahan. Kaya nga, halimbawa, may taong nanakit o nanloko sa iyo. Sabi ng human logic mo, i-cut off mo na yan. Cancelin mo na yan. Resbakan mo. Sirain mo din siya. Pero kapag inamin mo limitasyon ng katalinuhan mo o diskarte mo at humingi ka ng wisdom sa Diyos, sasabihin ng Diyos sa iyo, patawarin mo siya at i-bless mo. Alam mo, sa isip ng mundo, yan ay kabangmangan. Ang tanga mo naman, para magpatawad ka dyan sa tao na yan, inuuto ka lang yan. Pero kapag sinunod mo yung divine wisdom na sinabi ng Diyos sa'yo, mararanasan mo ang isang klase ng peace, ang kalayaan at healing na hindi kayang i-compute ng anumang human logic. No October 2019, sa isang courtroom sa Texas, isang 18 anyos na lalaki, si Brant Jean, ang umupo sa witness stand. Ang kuya niyang si Botham Jean ay walang awang na baril at napatay sa loob mismo ng sarili nitong apartment ng isang off-duty police officer na si Amber Guyger. Sa mata ng mundo at sa logic ng mga tao sa paligid niya, dapat galit na galit daw si Brant. Dapat sumigaw daw siya ng hustisya. Maghiganti, sumpain yung pumatay sa kapatid niya. Ang logic kasi ng mundo ay nagsasabi na, huwag mong patawarin yan. Sinira niya ang pamilya nyo. Mag-demand ka ng pinakamasakit na parusa sa kanya. Pero, nang mabigyan ng chance magsalita si Brant at humarap doon sa police officer na umiiyak sa witness stand, binitawan niya ang human logic at pinairal ang divine wisdom. Wow! Paano niya pinairal yung divine wisdom? Alam mo, sabi niya dun sa tao na pumatay sa kanyang kapatid, sabi niya, I forgive you. And I know if you ask God, He will forgive you. I don't even want you to go to jail. I want the best for you because I know that's exactly what my brother would want. Grabe! At ang pinaka nakakagulat dito, na wala namang gumagawa ng ganoon sa husgado, sabi ni Brant, can I give her a hug please? Pwede ko ba siyang yakapin? Alam mo, bumaba siya sa stand, lumapit sa babaeng pumatay sa kuya niya, at niyakap niya ito ng mahigpit habang humahagulgol silang dalawa. Mga kapatid, nang kumalat ang video na yon sa internet, nahati ang mundo. Marami sa social media ang nagalit at nangutya. Sabi nila, ang tanga naman yan. Bakit niya niyakap yung murderer? That is pure foolishness. Walang logic yung ginawa niya. Pero para kay Brant at sa mga nakakaintindi ng divine wisdom ng krus, yun ang nagbigay sa kanya ng totoong freedom. Isinuko niya ang kanyang pag-iisip at sakit ng kalooban sa Panginoong Hesus. Hindi niya hinayaang makulong ang puso niya ng bitterness at galit. Bakit? Dahil alam niya na minsan din siyang naging kaaway ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Pero, pinatawad din siya ng Panginoong Hesus. That is the power of divine wisdom. Kaibigan, hindi ito palagi nagme-make sense sa utak natin sa simula. Pero palagi ito nagdadala ng eternal value. Nagdadala ng freedom sa atin at nangyayari lang ito kapag nagsimula na tayong ibaba ang pride at amining, Lord,
mas marunong po kayo kaysa sa akin, susunod po ako. Nakakalungkot isipin, mga kapatid, na madalas nating ipinipilit yung 5% na alam natin at tahasan nating nire-reject yung 95% na hindi natin alam. Nire-reject natin yung malaking space kung saan kumikilos at gumagalaw ang Diyos. Masyadong bilib ang mundo sa sarili nitong limited evidence sa logic at sa science na nakakalimutan na kung sino ang nag-design ng isip ng tao. Sa sobrang bilib natin sa science, nakakalimutan natin na yan ay kinreate lang ng Diyos. Pinipilit nating ikahon ng infinite creator sa ating finite minds. Kaya nga napakalinaw ng paalala sa atin ng Panginoon sa Isaiah 55:9. Sabi doon, kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Kaibigan, baka punong-puno ka ng theological knowledge o worldly wisdom. Pero sa tuwing may pinapagawa ang Panginoong Hesus sa atin na hindi logical, ay nagrereklamo tayo. Tingnan mo si Naaman. 2 Kings 5. Si Naaman ay commander ng army ng Syria. Isang sikat, powerful at matalinong general. Pero, ang problema, meron siyang ketong. Nang pumunta siya kay Prophet Elisha para mapagaling, ay may sarili siyang terms and condition. May sarili siyang logic at expectations. Ang ina-expect niya, lalabas ang propeta, magdi-declare ng malakas na pagtawag sa Diyos at may dramatic miracle na mangyayari. Pakalingin mo siya! Tapos may kidlat. Tapos biglang mawawala ang ketong niya. Yun ang logic niya. Pero ang utos ni Elisha, pumunta ka sa ilog Jordan at lumubog ka ng 7 beses. What? Grabe, nagulat si Naaman. Ano ito? Kalokohan ito. Sabi niya, hindi ba't mas malinis at mas maganda pa nga yung mga ilog sa Damascus kaysa sa lahat ng tubig sa Israel? Bakit ako pupunta ng ilog Jordan? Kung hydrology o science lang ang pag-uusapan, flawless ang logic ni Naaman. Tama ba? Mas malinis nga naman yung ilog doon sa kanila. Pero alam mo, muntik na siyang mamatay dahil sa logic na yan. His logic was flawless, but his logic was going to kill him. Mabuti na lang at sinabihan siya nung servant na sumunod na lang. At alam natin yung nangyari, napagaling si Naaman. At alam natin yung nangyari, ang nagpagaling kay Naaman, alam mo, hindi yung diskarte o logic niya, kundi ang nagpagaling sa kanya ay nung nag-surrender na siya. Kahit hindi ko maintindihan, ay gagawin ko. Nang ibaba niya ang pride niya at sumunod sa salita ng Diyos, kahit mukhang foolish at nakakahiya, lumubog siya sa ilog Jordan. At saka pa lang siya gumaling. Kaya nga sabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones, to understand the gospel, one must become a fool by acknowledging human limitation. Let him say, I know nothing. Let him become a fool and he will be made wise with the wisdom transcending man at its highest. So, paano natin ito i-apply ngayong linggo? Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. This week, I want you to practice the pause and surrender. Bago ka mag-react sa isang balita o sitwasyon na hindi mo maintindihan, bago ka mag-post ng opinion mo, o bago ka gumawa ng desisyon base sa sarili mong diskarte, anong gagawin mo? Mag-pause ka muna. Sabihin mo, Lord, my logic is limited. I don't understand this but I trust your wisdom. Practicein natin ang pagpapakumbaba ng isip. Kapag may pinapagawa si Lord sa iyo, sa pamamagitan ng kanyang salita na parang hindi logical sa standards ng mundo, ay sumunod tayo at hayaan mo na yung pagkaunawa ay ang susunod din. Kasi kapag nauna na nagtiwala ka, kapag nauna na sumunod ka na muna, alam mo, yung pagkaunawa doon darating. Kaya pala pinagawa sa akin ng Diyos ito. Kasi ito pala yung reason. Hindi ka kagad magsasabi na ayoko. Hindi mo na. Magtiwala ka muna kay Lord, sumunod ka muna, and then tsaka mo mauunawaan bakit pinagawa sa iyo ng Diyos. Yung tingin mo, illogical. Kaibigan, bitawan natin ang idol of intellect. Aminin natin ang limitasyon ng ating logic. Bumaba na tayo sa trono ng sarili nating isipan at hayaan nating ang Diyos ang maging Diyos sa ating buhay. So, paano ba natin maiiwasan na gawing Diyos-Diyosan ng katalinuhan? Una, acknowledge the limits of logic. At pangalawa,
Embrace the foolishness of the cross. Ang ibig sabihin, hindi lang natin tatanggapin na may limitasyon ang talino ng tao, kundi yayakapin natin yung sinasabi ng mundo na foolishness daw ng krus. May nabasa ako na maraming nagsasabi na kamangmangan daw ang krus kasi bakit naman daw gagawin ng Panginoong Yesus na magsakripisyo para sa mga taong makasalanan at nagpakita ng masama sa Kanya. Kaya wala daw gagawa ng matinong tao ng ganun. Kaya lang kailangan nating maintindihan kasi na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi parang negosyo ng tao. Sa logic ng mundo, tutulungan mo lang yung tao kung may pakinabang sa'yo. Tama ba? O yung tao nagpapakita ng kabutihan sa'yo. Sa totoo lang, conditional ang pagmamahal ng tao. Kaya kapag nakita ng mundo ang krus na ang mismong creator natin, na ang mismong Diyos ay nagpabugbog, nahubaran at nagpapako para sa mga taong nagre-rebelde at dumudura sa Kanya, ay sasabihin talaga ng human logic, yan ay kamangmangan, yan ay foolishness. Walang matalinong taong gagawa niyan. Pero kapatid, that foolishness is exactly what saved us. Kailangan nating maintindihan na kung ginamit ng Diyos ang human logic ng hustisya at fairness, naku, matagal na tayong na-wipe out dahil sa dami ng kasalanan natin. Wala ni isa sa atin na makakatayo sa harap ng Kanyang kabanalan. Kaya mapanganib ito kasi the idol of intellect makes us proud. Kapag masyado kang matalino sa paningin mo, kasi mataas ang pinag-aralan mo, kasi may honors ka, kasi nagmasteral ka, kasi may PhD ka, o kaya walang nananalo sa debate sa'yo, kaya iniisip mo na lahat ng bagay ay dapat dumaan sa microscope ng iyong logic. Pero dito, kaibigan, nagkakaroon ng problema. Ang logic ng tao ay may hangganan, pero ang grasya ng Diyos ay walang katapusan. Kapag masyado kang matalino sa sarili mong paningin, ang krus ay nagmumukhang katawa-tawa o kulang sa sense. Bakit? Dahil ayaw mo ng libreng regalo. Ang isang intellectual kasi na tao ay sanay na lahat ng bagay ay pinaghihirapan, pinag-aaralan at ini-earn. Hindi matanggap ng pride mo na ang kaligtasan ay libre. Gusto mong i-analyze, gusto mong i-critic at hanapan ng logic ang kaligtasan, pero ang sabi ng Diyos, tanggapin mo lang ito na parang bata, childlike faith. Hinahanapan mo ng mathematical formula ang pagmamahal ng Diyos. Gusto mo i-calculate kung paano naging sapat ang dugo ni Kristo para sa bilyong-bilyong tao. Grabe, no? Minsan sinasabi natin, grace lang, faith lang. Ano yun? Hindi totoo yan. Kailangan mo meron kang gawin. Kailangan meron kang patunayan. Kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo yan. Umanib ka dito, umanib ka dyan. Kaibigan, hindi yan totoo. Tuloy, sa kakahanap mo ng proof, nakakalimutan mo ang kailangan ng Diyos ay hindi ang brain cells mo, kundi ang puso mo. Alam mo kaibigan, sa harap ng trono ng Diyos, walang value ang diploma o title. Ang diploma ay patunay na may kaalaman ka. Pero ang krus ay patunay naman na kailangan mo talaga ang Panginoong Yesus. Kung hindi mo kayang ibaba ang iyong pride at aminin na ikaw ay isang makasalanang nangangailangan ng tagapagligtas, ay mananatili kang matalino sa mundong ito, pero mangmang sa eternity. Kaibigan, alalahanin mo, hindi bawal maging matalino. Binigyan tayo ng Diyos ng utak para gamitin. Pero ang talino ay dapat maging bintana lamang para makita natin ang kadakilaan ng Diyos. Ang talino ay hindi salamin para hangaan ng sarili nating galing. Kapag ang intellect mo na ang naging hadlang para lumapit ka sa Panginoong Yesus, hindi na yan blessing. Yan ay naging Diyos-Diyosan na at sumpa para sa iyo. Iniisip mo na hindi totoo ang manampalataya lang sa Panginoong Yesus, tapos maliligtas ka na kasi iniisip natin na kaya nating bayaran ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao, pagiging matalino, o pagtulong sa kapwa. Pero sa totoo lang, winasak ng krus ang pride na yon. Ang sinasabi ng krus ay, sobrang makasalanan ka at ako, kaya inako ng anak ng Diyos ang Panginoong Yesus. Yung brutal na pagbugbog sa Kanya, yung brutal na pagpatay sa Kanya para lang iligtas ka at iligtas ako. At yan ang masakit sa pride ng matatalino ng mundong ito. Ayaw nilang aminin na wala silang magagawa para iligtas ang sarili nila. Pero sa kabilang banda, ipinapakita rin ng krus na mahal ka ng Diyos, na masaya siyang harapin ang parusa ng kasalanan mo at kasalanan ko para lang tayo maligtas. Sabi nga ni Tim Keller, the cross is not a business transaction.
It is the supreme act of divine love. Kaya hinihingi ng Diyos na tayo ay mag-repent. Gusto niya magsisi tayo sa tuwing iniisip natin na mas magaling tayo kaysa sa Kanya. Gusto niyang bitawan natin ang pride ng ating human wisdom at yakapin ng krus. Tingnan mo yung magnanakaw na ipinako sa tabi ng Panginoong Yesus. Wala siyang good works, wala siyang theological degree, wala siyang time para mag-serve sa church. Sa logic ng mga religious at matatalinong tao, disqualified siya. Pero nang lumingon siya sa Panginoong Yesus at nanampalataya sa Panginoong Yesus na siya ay hari at meron siyang kaharian, ay naligtas siya ng araw na yon. Sabi sa 1 Corinthians 1:18, ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sa sulat ni Apostol Pablo, kinakausap niya ang mga taga-Korinto na kabilang sa isang lipunang Griego-Romano. Ang kulturang ito ay labis na nagpapahalaga sa filosofiya. Ang tingin nila sa mga tao magagaling sa debate, maraming alam sa history, maraming alam sa mga philosophy. Nako, kagalang-galang at kapani-paniwala. Kapag mahusay sa pagsasalita at mataas na antas ng karunungan ng tao na yon, nako, gagalang nila yon. Yun ang mas mahalaga sa kanila at hindi yung sinasabi ng Diyos. Para sa mga Griego at sa pamantayan ng mundong yon, ang ideya ng isang tagapagligtas na ipinako sa krus, tako, hindi yan katanggap-tanggap, hindi yan totoo. Kasi ang krus, para lang yan sa mga kriminal. Dapat kung ang Panginoong Yesus ay hari at tagapagligtas, dapat daanin niya sa dahas at kayamanan at kapangyarihan ng paghahari niya. Kaya lang, sinasadya ng Diyos na gamitin ang nakakahiyang krus. Bakit? Para wasakin ng pride ng mga matatalino na nagsasabing kamangmangan yan. Ano daw mangyayari sa kanila? Ayon sa talata, ano sabi? Sila ay mapapahamak. Pero sa kabaliktaran, doon sa mga naliligtas, tingnan mo, ayon sa talata, ano sabi? Yung mga nanampalataya sa Panginoong Yesus at inamin na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili, ay sila ang nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Paano nila nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos? Nararanasan nila na ang gospel o balita ng kaligtasan ay may kapangyarihang magpatawad. Yung moralidad kasi ng mundo, maaaring turuan ka lang maging mabuting tao. Tama ba? Pero hindi nito kayang burahin ang kasalanan natin sa Diyos. Maaaring turuan ka ng mundo na tumulong ka sa may hirap. Mag-donate ka sa charity. Gawin mo to, gawin mo yan. And then, okay ka na. Kaibigan, hindi yan totoo. Hindi niyan kayang burahin ang kasalanan mo. Hindi ko sinabing masama yung magbigay. Hindi ko sinabing masama tumulong. Pero huwag kang umasa na dahil dyan, ang tingin mo, dahil sa mga ginagawa mong good works, makakapunta ka na sa langit. At enough na yan. Dahil natutuwa na ang Diyos sa iyo. Kaibigan, hindi. Kasi kung yung pride mo nagsasabi sa iyo na, teka, hindi ko kailangang manampalataya sa Panginoon, hindi ko kailangan manampalataya na by faith alone in Jesus, maliligtas ako, hindi yan totoo. Kaibigan, kapag ganun yung mindset mo, kahit anong good works ang ginawa mo, hindi mo mapiplease ang Diyos. Kaya tandaan mo ito, kaibigan, ang sakripisyo lamang sa krus ang may kapangyarihang magbayad sa utang natin at magbigay ng kompletong kapatawaran, hindi ng good works. Kaya nga, ang kaligtasan hindi dahil sa good works kasi hindi nito mabubura ang lahat ng kasalanan natin. Pangalawa, tanging ang krus lang ang may kapangyarihan na magbago sa atin. Ang edukasyon at mga self-help methods ng mundo ay hanggang behavior modification lang. Pagbabago ng kilos lang yan. Ngunit ang mensahe ng krus, naku, may kapangyarihang magbago ng puso mula sa loob. Heart transformation. Hindi kayang baguhin ng human logic yung puso ng isang tao. Samantalang, yung salita ng Diyos, yung karunungan ng Diyos, binibigyan nito ng bagong buhay ang isang taong patay na sa kasalanan. Sa paningin ng mundo, ang krus, simbolo ng pagkatalo. Pero sa krus mismo, tinalo ng Panginoong Yesus ang sumpa ng kasalanan. At dahil dito, ang isang taong naligtas ay may kapangyarihan na ngayon na hindian ng kasalanan. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng sariling lakas o willpower lang. So, paano natin i-apply yung pagyakap sa full
foolishness ng cross. Huwag nating i-complicate o gawing sophisticated o magandang pakinggan ng ebanghelyo para sa mga matatalinong tao. Nakakalungkot kasi may nagbabahagi ng kaligtasan na nagsasabi, kailangan mo lang ng self-improvement o maging mabuting tao ka lang para maging masaya ang buhay mo. Grabe, no? Ginagawa nating life coaching ang ebanghelyo para hindi ma-offend ng isang tao. Kaibigan, diretsahan nating sabihin na tayo ay makasalanan at hiwalay tayo sa Diyos. Kasi yun ang totoo. Ang krus ay patunay na ang kasalanan ay sobrang seryoso at kamatayan ang kabayaran nito. Hindi ito sophisticated pakinggan, pero ito ang tanging paraan para makita ng tao yung pangangailangan nila sa Savior. Huwag nating sabihin na tanggapin mo ang Panginoong Hesus at magiging mayaman ka, mawawala lahat ng problema mo at laging maganda ang takbo ng negosyo mo. Grabe, ginagawa nating investment scheme ang pananampalataya. Kaibigan, sa totoo lang, ang krus ay simbolo ng pagpapakumbaba at sakripisyo. Kung gusto mo maging tagasunod ng Panginoong Hesus, ay sabi niya, pasanin ang kanyang krus. Sabihin, para sa mundo, kamang mga nang sumunod sa isang Diyos na nagdusa. Pero para sa atin, doon nagmumula ang tunay na kapayapaan at kaligtasan. Kaya nga, tandaan mo ito, hindi natin kailangan tulungan ng Diyos na pagandahin yung kanyang mensahe. No. Ang trabaho natin ay ipahayag ito ng may buong katotohanan, ng may buong katapatan. Alam mo, sa Numbers chapter 21 sa Old Testament, nakagat ng mga makamandag na ahas yung mga Israelita sa disyerto. Bakit? Dahil panay sila reklamo. So, nagpadala ng ahas ang Panginoon. Namamatay na yung mga tao. So, anong ginawa ng Diyos? Nagbigay ba siya ng scientific formula para sa anti-venom? Hindi. Inutusan niya si Moses na gumawa ng tansong ahas. Ilagay sa isang poste at ang sino mang tumingin doon ay mabubuhay. Tingnan mo, sabi ng Diyos sa Bilang 21:8. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Kaibigan, sa medical at logical standpoint, walang sense ito. Paano ka gagaling sa kamandag kung titingin ka lang sa isang piraso ng tanso? The idol of intellect will say, kailangan ko ng gamot. Kailangan ko ng logical na solution. Pero sinadya ng Diyos na gawin itong foolish sa paningin ng tao. Bakit? Para walang makapagmalaki na pinagaling nila yung sarili nila. Ang galing ko talaga. Tumakbo ako dito. Naghanap ako ng magaling na doktor. Tapos ganito ginawa ko. O nagluto ako ng mga dahon. Tapos ganito. Ang galing ko talaga. Kaibigan, ang kapangyarihan ay wala sa pagtingin sa isang tanso. Ang kapangyarihan ay nasa pananampalataya na tumingin kahit walang sense. Kahit illogical. Kahit hindi intellectual. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa mga tao noon, John 3, verse 14 to 15, at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And minsan, inisip natin, titingin lang ako sa Panginoong Hesus? No, yung tanso na ahas, ang representation nun, ang Panginoong Hesus, na itinaas din, pinako sa krus. And then, ang logic natin, sinasabi natin, titingin lang ako, mananampalataya lang ako, magkakaroon na ako ng buhay na walang hanggan? Yes. Kasi yan yung sabi ng Bible. Hindi mo kailangan ng logic. Ang logic, sasabihin sa'yo, kailangan ko muna may gawin ako. Kailangan muna ganito. Kailangan muna ganyan. Kailangan patunayan ko muna itong bagay na ito sa Diyos. Kailangan magbago na muna ako. No, hindi mo kaya. Tingin ka lang sa pamamaraan ng Diyos. Manampalataya ka. Kaibigan, all it takes is a look. All it takes is faith. Kaya nga, embrace the foolishness of the cross because in it lies the very power of God. So, paano ba natin maiwasan na gawing Diyos-Diyosan ng katalinuhan? Una, acknowledge the limits of logic. Pangalawa, embrace the foolishness of the cross. At pangatlo, submit your mind to Christ. Isuko mo ang iyong isip sa Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, matapos mong kilalanin na may limitasyon lang ang alam mo at yakapin ng katotohanan na yung inaakala ng mundo na kamangmangan ng krus ay wisdom pala para sa atin na nananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya lang, hindi ka doon hihinto. Ang ibig sabihin ay isusuko mo na ang kung ano man ang inaakala mo na tama at i-align mo na ito sa kalooban ng Panginoong Hesus. Tuloy natin yung talata. Sabi sa 1 Corinthians 1:25,
sapagkat ang inaakalang kamangmangan ng Diyos ay higit na marunong kaysa karunungan ng tao. At ang inaakalang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa kalakasan ng tao. Kaibigan, ayon sa talata ay higit na marunong ang Diyos kaysa sa iyo. At kung inaakala mo na malakas ka, alalahanin mo na ayon sa talata ay mas malakas ang Diyos. Kaya ang ibig sabihin ng submit your mind to Christ ay yung deliberate at habitual na paglapit muna sa Diyos bago sa ibang bagay. Bago ka mag-Google, kapag may problema ka, bago ka humingi ng advice sa mga expert, o bago ka magbasa ng self-help book na gawa din ng tao, ay ngayong linggo, you spend time asking the Holy Spirit for wisdom. Hindi ibig sabihin nito, masama ang human knowledge o bawal ng mag-isip. Kailangan malinaw sa atin ang ating priority. Bago pa tayo tumingin ng karunungan sa ibang bagay, ay alalahanin nating merong mas mataas na source ng karunungan. Ang dapat nating unang sinasaalang-alang at sinusunod sa ating buhay. Sa original Greek, ang salitang ginamit ni Pablo para sa kamangmangan ay moron. Dito nanggaling ang salitang moronic o idiotic para sa mga taong walang Diyos. Sabi nila, moronic ang isiping ililigtas ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling anak sa krus. Kalokohan daw yun. Pero alam mo ba na ang pinakamatinding kamangmangan ng Diyos, syempre alam naman natin na kahit kailan walang kamangmangan sa Diyos. Pero para lang mas ma-imagine natin kung gaano kalayo ang Diyos sa atin, ay yung kung meron man, yung kung may pinakamalaking kamangmangan ng Diyos, ay mas mataas pa din yan sa pinaka-genius na tao sa mundo. Sabi nga ni Charles Spurgeon, wisdom is the right use of knowledge. To know is not to be wise. Many men know a great deal and are all the greater fools for it. Pwedeng kabisado mo ang buong theology, ang dami mong degree na nakasabit sa pader ng bahay mo, pero kung hindi mo isinusuko ang isip at sarili mo sa banal na spirito, ay namimiss mo ang point, kaibigan. Isipin mo ang nangyari kay Joshua sa Old Testament. Mababasa natin ito sa Joshua chapter 9. Katatapos lang manalo ng mga Israelita sa Jericho at Ai, biglang may dumating na grupo ng mga Gibeonites. Nagpanggap silang galing sa napakalayong bansa para makipagkasundo. Ang suot nila, punit-punit na damit, sirang sapatos, at may dalang inaamag na tinapay. Anong ginawa ni Joshua at ng mga leaders ng Israel? Ginamit nila yung kanilang human logic. In-examine nila ang ebidensya sa harap nila. Sabi nila, aba, may amag na nga ang tinapay. Butas pa ang mga sapatos nila. Logical na galing talaga sila sa malayo. Nag-make sense sa kanila yon. Kaya ano naging desisyon nila? Gumawa sila ng peace treaty na hindi naman dapat nila ginawa. Pero alam mo ba kung anong nakakalimutan nilang gawin? Sabi sa Joshua 9:14, tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain, ngunit hindi man lamang sumangguni kay Yahweh. Grabe, no? Anong ginawa nila? They did not inquire of the Lord. Alam mo, nakakalungkot kasi maaaring nakukuha nating mabuhay sa araw-araw na hindi man lang nakikinig sa Diyos at nag-i-inquire kung anong direksyon niya para sa atin sa araw na yon. Hindi natin binubuksan yung kanyang salita para matuto at mag-submit sa sinasabi niya sa atin sa araw na iyon. At pag ganito ang nangyayari na diretso na tayo agad sa gawain, nako, maaaring nagdidesisyon na tayo ayon sa logic, ayon sa ebidensya na nakikita natin, ayon sa sarili nating pangatwiran. Nagmi-ministry naman ako at busy sa school o sa work, kaya saka na lang yung pag-i-inquire sa Diyos. Ito yung nakalimutan nila Joshua. Sabi ng Diyos sa kanya, sa Joshua 1:8, ito yung binilin sa kanya eh. Tingnan mo, sabi rito, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Kapatid, how often do we make decisions sa negosyo, sa pagpili ng mapapangasawa, sa paglipat ng career dahil lang logical at maganda ang ebidensya o computation natin? Maaring nag-make sense sa Excel sheet, nag-make sense sa bank account, maaring nag-make sense sa nararamdaman mo pero hindi ka nag-pray at binasa ang salita ng Diyos para malaman mo kung anong sasabihin niya sa iyo. Ay wala pa ring sense yan sa mata ng Diyos. Alam mo, dahil hindi nagtanong sa Diyos sila Joshua, ay na-scam sila ng mga tribe na nagpanggap na galing sa malayong bayan. Ganyan din
tayo kapag hindi natin sinusuko ang isip natin sa Panginoong Yesus. Kaibigan, tandaan natin ito, na yung totoong katalinuhan ay yumuyuko sa ating Creator ng katalinuhan. So kung hindi ikaw ang nag-create ng katalinuhan, it makes sense to submit to the Lord Jesus who created knowledge and wisdom. Tingnan mo si Dr. Francis Collins. Isa siya sa pinakamatalinong scientist sa buong mundo noong early 2000s. At siya ang nag-lead ng team na nag-map ng buong human DNA. Dati siyang matinding atheist. Naniniwala lang siya sa kung ano ang logical at pwedeng ma-prove dun sa laboratory niya. Pero habang inaaral niya yung DNA ng tao, isipin mo ito, ang DNA natin ay parang instruction manual na nakasulat gamit ang 4 na letters, A, C, T, at G. Itong 3 billion letters of code na ito ang nagdidikta at nagpapatakbo sa lahat ng functions ng katawan natin. Ito ang instruction na nagsasabi kung anong kulay ng mata mo, gaano ka tatangkad, at kung anong magiging hugis ng mukha mo. Bago ka pa man ipanganak sa sinapupunan ng nanay mo, nakaprogram na ito. Grabe, di ka pa pinapanganak ay may 3 bilyong letters of code na instruction manual ang nilagay ng Diyos sa iyo. Kaya nga sabi ni David sa Psalms 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Wow! Wonderfully made! At ang mas nakakabaliw pa rito, ang isang katawan ng tao ay binubuo ng humigit kumulang 30 trillion cells. At halos bawat isang cell na yan ay may kanya-kanyang kompletong kopya ng 3 bilyong letrang instruction manual na gawa ng Diyos. Grabe! Kaya nung makita ito ni Dr. Collins, alam mo, na-realize niya na imposibleng nagkataon lang ito, imposibleng tsamba lang ito, o aksidente lang ito, imposibleng walang divine mind na nag-design ng ganito ka-complex na sistema. Kaya ang ginawa niya, isinulat niya yung kanyang sikat na aklat, yung The Language of God, kung paano niya sinuko ang kanyang scientific mind sa Panginoong Yesus. Hindi niya itinapon ang talino niya, kaibigan, pinasakop niya lang ang kanyang talino sa Panginoong Yesus. Tandaan natin ito. Ang totoong katalinuhan ay yumuyuko sa Creator ng ating isipan. Kung hindi ikaw ang nag-create ng sarili mong talino, it makes sense to submit it to the Lord Jesus who created all knowledge and wisdom. So, paano natin ito gagawin? Ngayong linggo, una, humingi tayo sa Diyos. Sabi sa James 15, kung nagkukulang ng karunungan, ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay na sagana at di nanunumbat sa lahat. Grabe, no? Pwede kang humingi ng karunungan sa Diyos. And then, i-partner natin ito sa Proverbs 3:5-6 na huwag tayong manalig sa sarili nating pangunawa. Kaya nga, bago ka gumawa ng malaking desisyon sa pamilya o negosyo, bago ka mag-react sa isang nakaka-stress na email o chat, bago ka maghanap ng sagot sa Google, anong gagawin mo? Pause muna. Sabihin mo muna, Lord, ano po kalooban nyo rito? Isinusuko ko po yung logic ko sa inyo ngayon. Pangalawa, ipakita natin sa ating buhay na personal ang Diyos natin. Na tayo ay minahal niya at mahal din natin siya. Paano? Sa pamamagitan ng ating buhay na intimate sa Diyos at nagmamahal sa kapwa ng walang kondisyon. Alam mo si Albert Einstein, isa sa pinakamatatalinong tao sa kasaysayan, sa kanyang pag-aaral ng universe noon, ay napilitan siyang umamin na mayroong Diyos. Mayroong necessity for a beginning. At kalaunan ay tinanggap niya na mayroong superior reasoning power. At ito ay galing sa Diyos. Wow! Nagets ng logic niya na mayroong nag-design ng universe. Pero hanggang doon lang. Never niyang tinanggap ang doktrina ng isang personal na Diyos. Never niyang isinuko ang buhay niya sa Diyos. Bakit? Ayon sa kanyang mga journal writings, 2 malaking balakid ang humarang sa utak niya. Una, meron siyang matinding bitterness o galit sa mga clergy, lalo na sa mga pari at religious leaders nung panahon niya. Pangalawa, hindi ma-resolve ng logic niya yung paradox ng God's omnipotence, yung pagiging all-powerful ng Diyos at ng human responsibility. Sabi ni Einstein, kung omnipotent ang Diyos at kontrolado niya ang bawat galaw, bawat
bawat isip at bawat nararamdaman ng tao, bakit naman niya paparusahan o i-judge ang tao sa mga kasalanan nito? Tapos sa pagbibigay niya ng parusa at reward, hindi ba't parang hinahatulan niya rin ang sarili niya? Kung ang isang tao ay ginawa niyang masunurin at ang isang tao sinet o program na maging masama, bakit niya ito paparusahan? Paano magiging just at good ang Diyos? Grabe, yun yung hindi niya maintindihan. Kaya hindi siya lumapit sa Diyos. Mga kapatid, sa unang tingin parang ang galing ng logic na ito, di ba? Parang walang butas. Pero may isang napakalaking bagay na hindi na-compute ng isa sa pinakamatalinong tao sa kasaysayan. At yan ay ang kalikasan ng tunay na pagmamahal ng Diyos. Kapatid, pakinggan mo ito. Yes, God is absolutely sovereign. Siya ang all-powerful. Siya ang supreme ruler ng buong universe. Pero hindi niya tayo ginawang mga robot na nakaprogram lang para sumunod at magpuri sa Kanya. Bakit? Dahil mahal niya tayo at ang tunay na pag-ibig ay hindi pwedeng pilitin o i-program. Forced love is not love at all. It is simply mechanics. So, hindi pwedeng shotgun wedding o sapilitan. Kasi ayaw mo ng ganun. Gusto mo yung minamahal ka niya ng tunay sa kung sino ka. Kung nakaprogram lang tayo na mahalin siya dahil wala tayong ibang choice, wala sanang halaga ang relasyon natin sa Kanya. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng free will. God gave us the freedom to choose. He wants us to love Him back. Pero gusto niya na gawin natin ito out of our own free will. Gusto niyang piliin nating lumapit sa Kanya. Gusto niyang mag-develop tayo ng isang totoo at mapagmahal na relasyon sa Kanya dahil gusto natin. Hindi dahil napilitan tayo o dahil pinrogram lang tayo. At dahil sa ating free will, tayo ay may pananagutan sa ating mga kasalanan at maling desisyon. Hindi dahil na i-program tayong maging masama, kundi dahil ginamit natin yung ating free will para talikuran ang Diyos. God is perfectly just when He judges our sin kasi mas pinili nating magrebelde. Pero ito yung kagandahan ng mabuting balita ng kaligtasan. Siya ay mabuti at mapagmahal kaya nag-provide siya ng krus para bayaran ang mga maling choices natin sa ating free will. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi at bumalik sa Kanya ngayon. Kaya nga, dito nag-fail ang idol of intellect ni Einstein. Hindi niya ma-reconcile ang absolute power ng Diyos at ang free will ng tao. Bakit? Dahil tinitignan niya ito bilang isang scientific equation. Imbis na isang relationship sa pagitan ng isang mapagmahal na ama at ng kanyang mga anak, ang iniisip niya, walang Diyos. Hindi pwede magmahal, hindi pwede magkaroon ng relationship ang isang Diyos at ang isang tao. Kaya kaibigan, as a follower of the Lord Jesus, the only thing that can win the intellect of this world to the Lord Jesus, ano yun? It is our life that is being submitted to God's will. Kapag nakita ng mundo na pinipili nating mahalin at sundin ang Diyos araw-araw, hindi dahil robot tayo, kundi dahil na-experience natin yung grace niya, ay doon nababasag ang pride ng mga intellectual na tao. Kaibigan, ang pinaka matalinong desisyon na magagawa mo ngayon ay hindi ang i-figure out ang buhay mo. No, hindi yon. Ang pinaka matalinong desisyon na magagawa mo ngayon ay ang isuko ang buhay mo sa Panginoong Yesus na nakakaalam ng lahat ng bagay tungkol sa'yo. Baka sobrang pagod ka na, kakaisip, kakaplano, kakadiskarte gamit ang sarili mong talino, pero hanggang ngayon, empty at mabigat pa rin ang puso mo. Ito na ang pagkakataon mo. Ang totoong katalinuhan ay ang pag-amin na kailangan mo ng Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, ipahayag mo ang iyong pagsuko at pananampalataya sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na madalas kong pinapairal ang sarili kong talino at pride. Patawarin mo po ako sa mga panahong inisip ko mas magaling ako kaysa sa iyo. Ngayon po, binababa ko ang aking sarili. Isinusuko ko ang aking isip, ang aking puso at ang buong buhay ko sa iyo. Patawarin mo po ako kasi makasalanan po ako. Tinatanggap ko po ang inyong sakripisyo sa krus bilang tanging bayad sa aking mga kasalanan. Ikaw na po ang maging Panginoon, Direktor at tagapagligtas ng buhay ko. Turuan mo po akong magtiwala sa iyong perfect wisdom araw-araw. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para maipag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos,
comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Kaibigan, bago tayo magtapos ay balikan natin ng mabilis ang 3 hakbang natin ngayon para tuluyang mawasak ang Diyos-Diyosan ng ating sariling talino. Una, acknowledge the limits of logic. Aminin natin na hanggang doon lang ang kaya ng ating isipan. Hindi masamang mag-aral o mag-isip pero kasalanan ang iangat ang ating talino ng higit sa salita ng Diyos. Hindi kailangan mag-make sense agad ang lahat ng bagay bago tayo sumunod. We need to pause and let God be God. Pangalawa, embrace the foolishness of the cross. Tigilan na natin yung pagtatry na gawing sophisticated ang ebanghelyo para lang maging acceptable sa mga matatalino ng mundong ito. Ang krus na mukhang kamangmangan sa logic ng tao, ang siya mismong kapangyarihang bumasag sa pride natin at nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Pangatlo, submit your mind to Christ. Bago ka mag-Google, bago ka magtanong sa expert o bago ka magdesisyon gamit ang sariling diskarte, lumuhod ka muna at humingi ng wisdom sa Holy Spirit. The truest form of intellect bows down to its creator. Yan ang 3 bagay na magpapalaya sa iyo at sa akin mula sa nakakapagod na pabigat ng pagiging boss ng sarili nating buhay. God bless.